The fourth civilian mission of the Atinto Coalition set sail today, April 30, for Pag-asa Island in the West Philippine Sea. And for the details, we have mobile journalist Arles De Los Santos. Arles, what do you have for us? Lord at Denise, balik pag-asa o return of hope. Ayan nga yung tema ng ika-4 na civilian-led mission ng Atinito Coalition patungo sa West Philippine Sea, partikular doon sa Pag-asa Island, kung saan nga magbibigay sila ng tulong na krudo at syempre alalay para sa ating mga kapatid doon na hindi nga bababa sa 500 mga Pilipino yung ngayon ay nakatira doon. No? Kung makikita ninyo sa aking likuran, dito pala sa kabila. So meron din dito na makikita ninyong jet dahil nakatakda rin na magkaroon ng programa kung saan merong gagawin sila na jet ski patriotic ride flag, no, kung saan iwawagayway nga ng ang watawat ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula, no, doon mismo sa Pag-asa Island sa paligid nito para igiit ang soberanya ng Pilipinas. At ngayon, Arles. Teka muna, bago tayo magpatuloy, nasan ka ngayon? nandito tayo ngayon, Lord, sa Pier 15 sa Maynila na hihintay pa rin tayo na magsimula na ngang lumayag itong MV Kapitan Oka na ating sasakyan patungo ng West Philippine Sea. Manila South Harbor. Tama, Arles? Yes. Okay. At least yung hangin dyan, medyo Tama, sariwa. Denise. Mas sariwa yung hangin kumpara sa mga tinatambayan mo, Arles, for the past few days. Okay, you were saying something bago ka namin na-cut off? Yeah. Ito, Lord, yung sinasabi ko nga, yung jet ski na gagamitin para doon sa patriotic jet ski ride, ride flag, no? Sasakyan yan mismo ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula para nga pagpapakita ng mapayapa na pag-iit ng Pilipinas na pag-aari nga nito, no? Yung West Philippine Sea na kasama pa rin syempre sa mga sinasabi nga ng China na bahagi ng kanilang teritoryo pero malayong-malayo nga sa sitwasyon nito dahil meron tayo doong mga kababayan at matagal na nga na napatunayan daw na naipanalo na rin in a sense itong sa Tribunal Court itong ating sa issue or usapin sa West Philippine Sea. O baka may umangal sa copyright kasi yung urig na nakaisip ng jet ski na may Ay, dalang bandila. oo. Medyo mahihirapan mag-jet ski ngayon. Medyo malayo. Kasi malamig. Tsaka medyo malayo nga. Okay. Go Arles. Actually, Lord, no, ito kasi si Representative Kiram Ismula ay isa ring Mindanaoan, no. So ayon sa kanya, napako daw kasi yung pangako ng Mindanaoan na nagsabi na pupunta nga doon sa West Philippine Sea at magje-jet ski para igiit yung ating soberanya doon. Dahil hindi na raw ito magagawa, isang babae daw at isang taga Mindanao din ang gagawa at tutupad ng pangako na ito, no, para ipakita na talagang atin yung West Philippine Sea. Actually, Lord, kasama rin sa mga binanggit dito ng organizer, no, napaparating na rin kasi yung ASEAN Summit at inaasahan na isa sa mga mababanggit o mapag-uusapan doon ay yung nagpapatuloy nga na agawan sa teritoryo at agresyon sa West Philippine Sea na iginigiit nila na hindi dapat maging dahas o takot yung maramdaman kapag nagtutugo sa West Philippine Sea. Dapat daw ito ay maging mapayapa at bukas dapat ito sa publiko, no? At kasama rin yon sa mga dahilan kung bakit nais silang pumunta doon na ipakita na dapat maging mas accessible at magkaroon ng presensya yung ating mga kapatid doon mismo sa West Philippine Sea. Okay, Arles, reports say na yung coalition daw expected, aside of course from delivering supplies, to have more engagement with the communities. Can you expound on that further? Kala ko na engagement. Oo, ano yun? Kinabahan tayo sa engagement. Pero Denise, so far yung community engagement naman ay magkakaroon nga nitong turnover ng mga donation ng mga krudo, mga grocery packages at iba pa, no, nakita natin madami doon, may mga bigas at kagabi pa lamang talagang abalang-abala na sila, no. Pero magkakaroon din ng programa doon mismo sa isla, magkakaroon ng community concert, magkakaroon din ng pag-iikot doon, no, at magkakaroon din tayo ng pagkakataon na makapanayam yung mga residente doon sa Pag-asa Island at may ilan lamang daw na mga bahagi, of course, na hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon na silipin at puntahan dahil sa security reasons, pero more or less talagang community immersion at para rin mas maunawaan, no, yung kanilang sitwasyon doon dahil isa nga sa mga pinupunto ng mga representante na present dito kanina ay paparating na naman, no,
or papalapit yung budget season. So isa nga sa kanilang mga naisa na mangyari madagdagan yung pondo ng lugar at nang sa gayon mas it's either yung sa kanilang turismo mabuksan din sa publiko yung kanilang mga facilities at iba pa na pangangailangan ng komunidad doon. Alright, pwede mo pa magtanong, Arles, kasi may escort ba itong from official Navy escort itong MV Felix Oca? Kasi pagkakaalam natin, private ship ito, di ba? Pag-aari ito ng isang maritime academy. Tama, Lord, no? Private ship ito at malaki-laki nga kumpara daw sa last na Tinuto Coalition, yung parang panghulo yung kanilang ginamit, no? Parang last 2 years ago ata. So malaki talaga ito. We're expecting na meron ngang mga nakasunod sa atin, no? Or yung tawag ngang escort. At isa yun sa mga dahilan na tinitignan natin kung bakit actually supposedly 9 a.m. yung ating magiging pag-disembark dito pero ngayon hinihintay pa. We've heard na may hinihintay pa na clearance and yung mag-escort nga sa atin papunta doon. So dapat around 2:30 onwards pwede na tayo makaalis. Ay, ikaw pala sasakay dyan, Arles, ano? Okay, training ship pala ito at Japanese ang niya, provenance niya. 1968 pa ang barkong ito. Pero Arles, huwag kang mag-alala. Talagang kung may humarang man dito sa Felix Oca, alamin natin yan. Ano? Pero, alright, pasalamat tayo sa ating mojo, si Arles de los Santos.